Isang magandang gabi po muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. So ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At salamat po sa Diyos at tayo po ibinigyan muli ng pribilehiyo upang muling makapag-aral ng salita po ng Diyos. Ano? So muli po ay inyo po akong muling samahan sa ating pong muling pag-aaral ng Biblia. Tayo po ay muling mag-aral ng patungkol po sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So, nung nakaraan po, nung Monday, ay ating pong pinag-aralan is yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng Biblia. So, nung ating pong pinag-aralan, nung nakaraang Monday is yung bakit sina Apostle Peter and John ay matapang nangangaral ng salita ng Diyos. It because of they experience God in their life. Yan po yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Nakaraang Monday po, mga minamahal. So naranasan po nila ang Diyos sa kanilang buhay, physically and spiritually. So kaya po sila po ay ganun na lamang kasidhi ang pangangaral ng salita po ng Diyos. Dahil pagka hindi po talaga natin nararanasan ang Diyos sa ating buhay, hindi po tayo naligtas, wala pong dating, mga minamahal, yung Diyos na yung ipapangaral. And hindi ka talaga mangangaral ng salita po ng Diyos. So, katulad na lamang ni Judas. So, siya ay imbis na maging kapartner or tandem ng Panginoon Jesus sa pag-share ng Word of God, ay hindi po niya ginawa yun, kundi bagkus ay naging rebelde o nagkanulupa siya sa Panginoon Jesus. Yung mga Pharisees, alam nila, kita nila yung ginagawa ng Panginoon Jesus, and yet they jealous, nahili po sila sa ginagawa ng Panginoon Jesus na pagpapagaling, mga miracle na ginawa ng Panginoon Jesus, ay hindi po sila natuwa, kundi bagkus nahili. And the crowd, mga minamahal. So, bakit nasabi natin crowd ay hindi nakaranas ng Panginoon Jesus, and yet hindi naniwala dahil hindi nga naligtas. So, hindi nila talaga naranasan ang Diyos sa kanila pong buhay. Yan po yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo. Bakit si Peter and John ay matapang na nangaral sa salita ng Diyos? Dahil they experience God in their life, physically and spiritually. Pandalawa is yung enlightenment. Talagang sila po ay naliwanagan, sila po ay totaling ang kanila pong mata spiritual ay nakakita at nakita nila yung biyaya ng Diyos. Sabi nga dyan, pagpapaliwanag o naliwanagan. Kaya po nila ginawa yung pangangaral ng salita po ng Diyos. At yung pantatlo po natin puntos is yung salvation talaga, na naranasan nila. Kaya hindi po namin kayo aasahan na mangaral ng salita ng Diyos, at hindi po namin mapipilit na mangaral ng salita ng Diyos kapag tayo po ay hindi pa po talaga naliligtas sa ating pong buhay. Pag hindi pa po tayo naliligtas. So ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos, at muli niyo po akong samahan sa ating pong pag-aaralan upang muli po tayong mabigyang kaalaman sa mga katotohanan kung bakit kinakailangan nating mangaral ng salita po ng Diyos. So ito pong ating pag-aaralan is yung pong bakit pa rin kinakailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos. So, akan muna babasahin yung atin pong topic, yung atin pong talataang pag-aaralan. Akan muna pong basahin yung 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi po ng talata, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ang sabi diyan, preach the word, be instant in season, out of season,
reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. No? So yan po yung ating pong muling pag-aaralan ngayong gabi at muli ay samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaralan upang tayo po ay muling papaalalahanan at mabigyang kaalaman kung bakit natin kinakailangan gawin yung pangangaral ng salita po ng Diyos. So tayo muna po yung manalangin. Kapagpala namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa biyayang ito pa ng Diyos ngayong gabi na kami po ay natapos muli ang araw na kami po ay inyong iningatan. Salamat po sa inyo pong patuloy na kabutihan at pagtatapat sa amin na hindi po nagbabago. Nawa po pa ng Diyos ay kayo po ang patuloy na magpala sa aming mga buhay. Higit sa lahat po sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan, ay nawa o Diyos ay inyo pong bigyan ng biyaya sila Panginoon Diyos. At pagpalain niyo po nawa ang aming usapang ito. Muli, ang inyong abang lingkod ay inyong pong gamitin kasangkapan upang ang inyong pong salita ay maipahayag ngayong gabi, Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, ngayong gabi. At nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang mayamang kumilos sa bawat makikinig ng inyong salita. Palain niyo po nawa kami at patawad po sa mga kakulangan, kalabisan, kasalanan na inyo pong nasumpungan muli sa amin ngayong araw. Panginoon Jesus, patuloy niyo po kami linisin ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santong Espiritu. At kayo po magpala sa gawain ito, Panginoon Diyos, at inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na Panginoon Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. So tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos ngayong gabi. At muli niyo po akong samahan. So ang ating po muling pag-aaralan is yung paglagong buhay spiritual. Di po rin po nagbabago sa pamamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. Dini pa lamang po sa verse 2, sabi po diyan, ito po ay sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Nang si Apostle Paul ay malapit ng pumanaw, sabi po dito sa verse 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Ibig sabihin, si Apostle Paul po rito, nung sinulatan po niya si Timothy, is malapit na po siyang pumanaw. Siya po ay dinala sa Roma at beheading po ang kanyang pong ikinamatay. So, hindi po ay pinayuhan ni Apostle Paul si Timothy na ang sabi po dito, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos, sa verse 1, sabi po, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Verse 2, ipangaral mo ang salita. So, din po ay si Timothy ay pinayuhan ni Apostle Paul nung siya po ay malapit na pong mamatay. Ang sasabi niya, preach the word. At hindi lamang preach the word, be instant in season, out of season. Rebuke. Ang sabi po dyan, rebuke, reprove, exhort with all long suffering and doctrine. Yan po yung sinasabi po ng talata. Ang sabi po diyan, preach the word. Preach the word. Kung ating po titingnan diyan as our introduction, sabi po ng chapter 2, ipangaral mo ang salita. Si Apostle Paul po, sabi po niya sa Acts, atin pong makikita muna, Acts 17 as our introduction. Ang sabi po dito, verse 2, ang sabi po diyan, at si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatuwiranan sa kanila sa mga kasulatan. Ibig sabihin din po, si Apostle Paul ay nangaral po muli ng salita po ng Diyos. Sabi din po diyan, and Paul as his manner was went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures.
Yan po yung ugali ni Apostle Paul. Sabi nga niya, and Paul as his manner was. Sabi, at si Pablo ayon sa ugali niya. Ibig sabihin, si Apostle Paul may ugali talaga na talagang hindi po siya nahihiya na ipangaral po ang salita po ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga po ang sabi ng Romans chapter 1, muli akin pong babasahin, at ito po ay ating suking talata na binabasa. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. So, ito po yung manner na Apostle Paul na mangaral ng salita po ng Diyos. Ito din po ang ipinayo niya kay Timothy, na sabi po niya, preach the word. Preach the word. Ano? Ipangaral mo ang salita. Kaya nga sabi po diyan sa verse 18 ng chapter 17, Acts 17:18, ang sabi po ng talata, Acts 17:18 as our introduction, mga minamahal. 17:18, sabi po dito, at ilan naman sa mga pilosopong Epicoreo at Stoico ay nakipagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binabagabag ang mga iba, parang siya na tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na magmuli. So, ibig sabihin talagang si Apostle Paul ay hindi mapigilang ipangaral ang salita po ng Diyos. Even yung iba ay nagtataka na sabi po diyan ng ilan at ilan naman sa mga pilosopong Epicoreo at Stoico ay nakipagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binabagabag ang mga iba, parang siya ay tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinapangaral niya si Jesus. Talagang siya po, si Apostle Paul ay hindi po nang hinahihiyang ipangaral ang salita po ng Diyos, mga minamahal. Kaya po bilang isang Kristiyano, as followers of Christ, mga minamahal, as a Christian, as a followers of Christ, preach the word. Sabi ko nga po, hindi po, nung nakaraan, hindi po natin ipapahayag yung ating sarili, kundi si Jesus. Kaya nga sabi ng talata sa verse 18, sa bandang pahuling praises, sapagkat ipinapangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na magmuli. Sabi po na yung ng mga tao, ano yung ibang aral? Sabi, ano yung aral na yung sinasabi ng taong masalitang yan? Ay parang iba ang kanyang daladalat. Ang ipinapangaral ay si Jesus at ang pagkabuhay na magmuli. Ano? So kaya, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin po na yon, sabi po diyan, marami pang talataan dito. Sabi po ng verse 18, chapter 18, verse 4 ng Acts. Akala mo kung babasahin. Ito po ang sabi, as siya'y nagkatuwiranan tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. Ibig sabihin, dito si Apostle Paul ay patuloy na nangangaral. Hindi siya nahihiya, hindi po siya nahihiyang mangaral ng salita po ng Diyos. Kaya, kung tayo po talaga'y nakaranas ng Kristo sa ating buhay, kung talagang tunay na tayo naligtas, dapat tayo po ay nangangaral mga minamahal ng salita po ng Diyos. Yan po yung ugali ni Apostle Paul. Ano pa sabi ng talata sa verse 19? Sabi pa diyan, as sila'y nagdating sa Epeso, as sila'y iniwan niya doon, dapat pumasok siya sa sinagoga, si Apostle Paul, at nangatuwiranan sa mga Hudyo. Ibig sabihin, talagang tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy si Apostle Paul na mangaral ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga at dapat natin gawin ang pangangaral ng salita po ng Diyos. Even the Lord Jesus Christ is nagpahayag din po ng salita po ng Diyos. Kaya utos po ng Panginoong Jesus ito sa atin. Kaya marami pa pong talataan na sinasabi diyan.
Ngunit yan po yung mga as our introduction, yan po yung sinasabi ng talata. Ang sabi, preach the word, be instant in season, out of season. Pag sinabi pong instant in season, ang sabi po diyan, ang sabi niya, preach the word, literally proclaim as a herald, an official messenger. At kung talaga tayo po inaligtas, tayo po ay opisyal na mensahero ng Panginoong Hesus, tayo ang tagadala ng salita ng Diyos ng Panginoong Hesus, gawin po natin, as a messenger of God, mga minamahal. Kaya nga, preach the word. Ano pang sabi diyan? Preach the word, be instant. Pag sinabi pong be instant, that is urgent, earnest. Pag sinabing urgent, kinakailangan. Be instant. Kaya po, wala hong dahilan kung bakit, o wala hong dapat tayong idahilan. Ano ang ating idadahilan kung bakit hindi po natin ipapahayag ang salita po ng Diyos? Kaya nga, meron na tayong ang dami pong paraan para ipahayag ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ang problema lang ay kung yung tao or yung magpapahayag ang may problema. Kaya nga hindi napadala yung sulat sa kinauukulan dahil hindi nadala ng messenger, nang magdadala ng sulat. So kung nasa sa atin ang problema kung bakit hindi po natin may pahayag ang salita po ng Diyos. Kaya be instant. Ang sabi po, be instant in season, out of season. Pag sinabi pong be instant, maging kumbaga urgent, instant. Ibig sabihin, talagang ikaw ay hindi ka na kailangang i-push pa. Hindi ka na kailangan laging itutulak para mangaral ng salita ng Diyos. Dapat, as Christian, as a followers of Christ, dapat buhay na po natin yung mangaral, mag-share ng salita po ng Diyos sa mga tao. Dahil yun po yung, sabi nga, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Be instant. Sabi pa, in season. Nasa mood ka man o wala ka man sa mood. In season, out of season. Nasa mood ka man o wala ka man sa mood. Preach the word. Preach Christ. Preach Christ. Sa mga napapahamak. Kaya, be instant in season, out of season. Ang ilog po, yan po ay tuloy-tuloy yung agos. Hindi mo yun napipigilan. May uminuman diyan o wala, yung ilog ay tuloy-tuloy po yung agos. So, dapat tayo po ay ganun din bilang isang mangaral ng salita ng Diyos. Lalo na po tayo. Ang dami po natin may share na ginagawa po ng GABC, background of yung pong mga quotation. Yun po yung atin po i-share. Napakalawa na po ng pag-share, mga minamahal. Kaya nga ho ako'y napaalis na sa aking mga GC kinabibilangan dahil po ng mga pag-share ko sa kakulitan. Bahala sila. Kung ayaw nilang tumanggap ng salita ng Diyos, hindi ako nagkulang. Dahil ginawa ko yung aking part as a Christian, sinare ko ang mabuting balita sa kanila, and yet they don't accept the word of God, ay wala na po sa aking problema. But nasabi, be instant in season. Be instant in season, out of season. Sabi po ng Acts chapter 20, as our introduction pa rin, mga minamahal, ang sabi po ng Acts chapter 20, ang sabi po dito ng talata, verse 30. Tingnan niyo po sa Apostle Paul. Acts chapter 20, verse 31, Kaya nga, kayo'y verse Acts 20, 31. Kaya nga, kayo'y mga puyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pagpapaalala sa bawat isa na may pagluha. Ibig sabihin,
Ibig sabihin ng be instant in season, out of season, sabi ni Apostle Paul, gabit araw. Talagang yan po yung kinakailangan. Kaya nga sabi urgent Ang sabi, be instant, urgent, in season, out of season. Kinakailangan. Kaya po, napakahalaga ng pangangaral ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga po si Apostle Paul ay nagpayo kay Timothy na sabi, preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, reprove, exhort with all long-suffering and doctrine. Yan po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. So, sabi po diyan, bakit inutusan si Apostle Paul na mangaral ng salita ng Diyos? Ang ating pong pag-aaralan is yung pababa. Ano? Yun pong pababa. Dahil maraming tao ay kinakailangan ng salita po ng Diyos sa kanilang buhay upang sila po ay magkaroon ng magandang patutunguhan at ayos na patutunguhan. At yung ayos na patutunguhan ng tao is yung nasa Diyos. No? Kaya po mga minamahal, huwag niyo pong huwag niyo pong ipagkait yung pag-asa. No? Nasa sa atin pong mga ligtas, nasa sa atin pong mga mananampalataya ang pag-asa. No? Kaya kung kayo po ay ligtas, ibahagi po ninyo ang salita po ng Diyos, mga minamahal, dahil nasa sa atin po ang pag-asa. At ang pag-asa po na ating pong daladala is the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang sabi ng talata, sapagkat hindi ko ikinahihiya, Romans chapter 1 verse 16, ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So ang pag-asa ng tao ay dala-dala natin. At ang pag-asa yun ay ang Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Kaya wag po natin ipagkait sa mga taong napapahamak, nalilisya yung mabuting balita na ating pong dala-dala. You know? Kaya, sabi po ng talata, preach the word, excuse me po, you know? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Yan po yung sinasabi po ng talata. So, atin pong pag-aaralan, bakit itinuro ni Apostle Paul kay Timothy na preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Ang sabi po dito sa verse 3, atin na pong talakayin yan. Ang sabi po ng verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. So, ang sabi po ng talata, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. So, una, ang sabi po diyan, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Ano? At ang sabi pa, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa atha. So, una po natin makikita diyan is they parting from the truth. Ano? Pag sinabi pong parting is departure. Pag alis, going away, taking, leave. Pag alis, yan po yung sinasabi ng talata. Ang sabi po ng verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. For the time will come when they will not endure sound doctrine. At alam niyo po, napakahalaga po ng pangangaral ng salita po ng Diyos. Ang tao po ay likas na makasalanan. Ang tao po ay naka-incline sa paggawa ng kasalanan. So ang tao po ay walang pag-asa kung wala ang mabuting balita na ating pong daladala, mga minamahal. Dahil ang tao po ay masaya sa paggawa. Mamaya po ating pong tatalakayin yan. Masaya po sa paggawa ng kasalanan. At alam niyo po, ang pag-asa ng tao is yung makilala po nila ang Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po, tayo po ang may dala ng mabuting balita, mga minamahal. Kaya sabi po ni Apostle Paul,
preach the word, be instant in season, out of season. Preach the word. Ipangaral mo ang salita. Kaya sabi po dyan, bakit? They parting from the truth. Sila'y nahihiwalay, sila'y humihiwalay. Actually, ang sabi nga po ng talata, ang sabi po ng Isaiah chapter 3, 30 verse 11. Ang sabi po ng Isaiah chapter 30 verse 11. Ang sabi po din ang sabi po dyan, humiwalay kayo sa daan, lumihis kayo sa landas. Papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Tingnan nyo, ang gusto ng tao, sabi, get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us. Ang sabi, humiwalay kayo sa daan, lumihis kayo sa landas. Paglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Talagang ang tao, kapag hindi kinikilos ng Diyos sa kanyang buhay, ay aayaw. Alam niyo po mga minamahal, kaya nga sabi po dito, paglagong buhay spiritual, sa pamagitan ng palagi yung pagpapatotoo, pag tayo po ay nagpapatotoo ng salita ng Diyos, tayo po ay naaapektuhan na yun. Malaki po ang epekto yun. Dahil, alam niyo po, pag kayo po ay babad sa soul winning, makikita po talaga ninyo ang tao kung gaano siya hopeless, walang pag-asa, at kung gaano siya katigas sa Diyos at sa kanyang mga kasalanang ginagawa. Maraming tao ay aayaw ng katotohanan. Dahil sabi nga ng John 3:19, na parito ang ilaw sa sanglibutan, ngunit inibig pa ng mga tao ang ilaw, ang diliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kung ang tao ay may papipiliin na gawin, yung mga taong hindi ligtas is yung gumawa ng kasalanan. Kaya nga sabi diyan, humiwalay kayo sa daan, lumihis kayo sa landas. Papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harapan namin. And sabi po diyan, cause the Holy One of Israel to cease from before us. Talagang ang sabi po nila ay ayaw namin yan. Kaya nga sabi po ng Job, ang sabi po dito, sabi po dito ng Malakay chapter 3 verse 14, ako muna babasahin. Hindi ho to giving. Hindi ho giving. 3:14. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Tingnan niyo po, ang tao nung bumagsak sa kasalanan ay talagang na-damage po lahat. Sira po lahat. Kaya nga, ang sabi po ng talata, Timothy, ang sabi po diyan ni Apostle Paul, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang harian, ipangaral mo ang salita. Dahil ang tao ay likas na masama, likas na makasalanan, aayaw sa katotohanan. So, ang tao, kung wala ang mabuting balita, si Jesus Christ ay walang pag-asa. Kaya mga minamahal, wag po natin ipagkait sa mga taong napapahamak ng mabuting balita. Wag po natin ipagkait si Kristo na pag-asa ng mga tao, ng mga napapahamak na tao. Kaya nga sabi po dyan, ipangaral mo ang salita. But dahil they parting from the truth, sila talaga'y humihiwalay, umaalis sa katotohanan. Kaya nga sabi po ng talata, ang sabi pa po ng Job, alang babasahin. Job chapter, nasa na yung ating hope? Job chapter 21 verse 14. Ito pa po ang isang ebidensya, rebellious nation. Ang sabi po niya, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Ito ang tao. Pag ang tao pa po hindi nababago, kaya ang pag-asa po ng tao is yung gospel, the Lord Jesus Christ. Ang pag-asa ng tao para po siya mabago at magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan
ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang tao, kapag wala ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, wala siyang pag-asa. Buti pa ang Taysan, may pag-asa. Ang sabi po ng talata, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Ang tao, kaya nga sabi diyan, sabi, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Actually, kami nga po, ako mismo na nagsasalita po ngayon sa biyaya ng Diyos, kaya po ako naligtas, ay dahil biniyayaan ako ng Diyos. Pero kung hindi ako biniyayaan ng Diyos, ay itong salitang ito, ay naku po naman, ayaw ko ng Bible. But salamat po sa Diyos na ako po'y biniyayaan. Merong kinilos ang Diyos na mangaral sa amin at ako po ay biniyayaan ng kaligtasan. Nagkaroon po ng pag-asa. Sarap po pag may pag-asa. Masarap po pag may pag-asa. At ang pag-asa yun ay buhay na walang hanggan. Na pag tayo po'y namatay, tiyak natin tayo pupunta ng langit sa piling ng ating pong manlilikha at tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung sabi. Kaya nga sabi ng talata, sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. So kaya ang payo ng Apostle Paul kay Timothy, ipangaral mo, pinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Dahil ang tao, likas na aayaw sa Diyos, mga minamahal. Walang taong nagkusang lumapit sa Diyos. Wala po. Libo na lang ang Diyos ay kumilos sa kanyang puso, saka siya lalapit sa Diyos. Pero yung siya ilalapit kusa sa Diyos, never may taong nagkusang lumapit sa Diyos. Dahil ang tao po, nung bumagsak sa kasalanan, ayaw na po nila sa katotohanan. No? Ayaw na po nila sa katotohanan. Kaya nga sabi, preach the word. Be instant in season, out of season. Mangaral ka na salita ng Diyos. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan, may nakikinig man o wala mong nakikinig, preach. Basta ginagawa mo yung meron diyan, meron tutugon dyan. Meron pinili ang Diyos na maliligtas. Meron pinili ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Preach the word. Pangaral mo. Kaya ang sabi po ng talata, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kaya mga minamahal, tayo po ang pag-asa ng mga taong napapahama. Huwag po nating kimkimin o angkinin lamang yung ating natamupong kaligtasan. Dahil tayo po ang pag-asa ng mga taong napapahama. Kaya nga sabi na po sa Paul, pinagbibiling sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Mga minamahal, yan po yung sabi ng Biblia. Preach the word. Bakit natin kinakailangan i-share ang word of God or ang gospel? Because they parting from the truth. Pinapangaral mo na nga ay talagang may inaayawan pa. Ay lalo na kung hindi mo na nga pinapangaral. Kaya napakahalaga po ng pangangaral ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Yan po ay kinakailangan. Kaya nga, be instant. Kaya nga sabi dyan, instant means urgent. Pag sinabing urgent, talagang talagang ito yung kinakailangan kinakailangan, urgent. Pag sa company ay talagang urgent, kinakailangan nating mahit yung goal na ating production ay nagkukulang, mahit natin yung urgent, kinakailangan dahil nagkukulang ng supply. Kaya urgent. Urgent din po ang mangaral ng salita po ng Diyos. Kaya sabi ng Apostle Paul, preach the word, be instant in season and out of season. So, kaya yan po yung sinasabi. Why? Sharing the word of God is important because they parting from the truth. Sila po ay humihiwalay. Talagang kaya nga sabi na po ng Job, sinabi nila sa Diyos pa, lumayo ka sa amin. Sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Yan po yung sabi.
Job chapter 21 verse 14, sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Kaya nga minamahal, darating ang punto na kahit tayo nangangaral, is inaayawan pa rin nila. But, be instant in season and out of season. Nasa mood ka man, o nasa ayos ka man, wala mang nakikinig, kung may nakikinig man, preach the word. Preach the word. Because they parting from the truth. Kaya nga sabi ng talata, verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kaya mga minamahal, maraming taong napapahamak. Atin pong ipahayag ang salita po ng Diyos. Ito po ay kailangan ng marami pong mga tao na napapahamak. Kaya, preach the word, share the gospel. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga, pag kayo ay babad sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, di po kayo paiinitin ng Diyos paglilingkod. At di ninyo ma-appreciate, mga minamahal, yung inyong natamong kaligtasan. Oo. Kung kayo po'y babad sa soul winning, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay talaga namang maraming tao ay aayaw pa sa Diyos. Para bagang sila pa kailangan ang Diyos pa magpakaawa sa kanila para sila iligtas. Ako na magpakaawa sa iyo. Pwede ka kitang iligtas. Kaya kung kayo po'y babad sa pangangaral ng salita ng Diyos, dito nyo ma-appreciate yun inyong natamong kaligtasan. At di ninyo mabubulay na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay mahalaga. Dahil kayo ay napangaralan ng salita ng Diyos. Tayo ay napangaralan ng salita ng Diyos. Kaya biyaya ng Diyos na tayo naligtas. Actually, hindi po biro ang maligtas. Hindi po biro yan. Hindi po yan simpleng bagay. Kinamatayan po yan ng Panginoong Jesus para po tayo ay maligtas. Magtamo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pag tayo namatay, tayo palagi. Kaya i-share mo si Kristo. Hindi ikaw. Pag iyo nga sarili, mahiya ka naman. Pag i-share mo yung sarili. Pero pag si Jesus Christ, huwag mo ipagdamot. Ipagdamot mo na pag sarili mong iyong i-share. Pero sa Panginoong Jesus, huwag mong ipagdamot. Yan po. Preach the word. Ipangaral mong salita. Ano pa? Bakit? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Lalo na po ngayon. Talagang marami po mga tao ay ayaw sa magaling na aral. Ayaw po. Kaya nga sabi ng Isaiah, balik tayo sa Isaiah. Ang sabi po ng Isaiah, chapter 30, verse 10, na nagsasabi sa tagakita, ito po ay mga sabi po diyan ay mga propeta. Yan po, sabi, na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong kumita. Hindi po ito yung business ito po yung mga propeta. Dahil po meron pong kinakausap ang Diyos ng Old Testament, sabi ng mga tao na sinasabi sa mga tagakita, huwag kayong kumita, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo sa amin ng mga magdarayang bagay. Tingnan niyo po ang tao, talagang ayaw nila ng katotohanan. Kaya, mga minamahal, tayo po ang pag-asa ng tao na papahamak. Meron malay niyo po, sa pangaral natin ng salita ng Diyos, doon sila kinilos ng Diyos. Kaya nga, preach the word. Hindi po natin alam kung sino yung tutugundi yan. Hindi naman po natin alam kung sino ang pinili ng Diyos na maligtas. Hindi naman po natin alam kung sino yung hinirang ng Diyos. Ang mahalaga ay ating pong ipinapangaral ng salita ng Diyos sa mga tao, whosoever, o sino man yung mga taong yan, at meron niyang tutugon. At yung tutugon niyo yung pinili ng Diyos, mga minamahal. Yun po yung sigurado. Yun po. Sabi, na nagsasabi sa tagakita, huwag kayong kumita, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Wow! Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay. Manghula kayo ng mga mangdarayang bagay. Isaiah 30 verse 10. Hindi pong basahin. Nakikita po ninyo hindi yan. So maraming tao,
Ang gusto nila ay yung, naku, baptist na ko. Ang tapang naman pala ng pangaral dito. Naku. Sabi nga, ano ho? Eh, mas gusto ko naman yung ako'y sinasabihan ng katotohanan, kahit masakit, ay tunay, kaysa ako'y dinadaya. Ano ba't nasabi? Preach the word. They parting from the truth. Ano? Sila po ay humihiwalay sa katotohanan. Kaya nga sabi ng talata, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. At ngayon po yun, ngayon na. Ano? Maraming tao ay aayaw sa magaling na aral. Ang gusto nila yung sila ay hindi tinatamaan sa preaching. Yung ang gusto nila is yung sila, yung pabor lamang sa kanila ang kanilang naririnig. Ano? Yun po yung gusto ng maraming tao ngayon. Kaya mga minamahal, wag po nating ipagkait yung mabuting balita na sinasabi ng Biblia. Dahil ito po ang pag-asa ng mga tao na pag sila po ay nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, sila po ay maliligtas. Kaya nga sabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Naku, ay di yan pala, brother, ay bawal ang bisyo, bawal ang sigarilyo, bawal ang alak, bawal lahat. Ay di, naku, hindi na pala ako sisimba diyan. Ay ang tapang pa ng pangangaral, naku, hindi na ako sisimba diyan. Kaya alam niyo po, darating ang panahon, at ngayon na po yun, maraming tao ay sa halip na ang pakinggan ay yung magaling na aral, and yet they didn't hear the sound doctrine, kundi yung false doctrine ang kanilang pinapakinggan. Ano po? Ay dahil wala dong banat wala dong patama sa tao na ikay magsisi sa iyong kasalanan, manampalataya ka sa Panginoon Jesus upang ikay maligtas. Wala dong talagang binabanat ng kasalanan Kaya nga sabi, manghula kayo sa amin ng mga malubay na bagay. Magsabi kayo sa amin ng mga mandarayang bagay, mandarayang katotohanan. Yan ang gusto ng tao. Yung hindi sila nasasaktan. But alam niyo po, ang tunay ay nakakasakit. Ang kutsilyo po, pag yan po yung totoo, nakakasakit po. Ang baril po, pag totoo, nakakasakit. Ang totoo po, na salita po ng Diyos ay nakakasakit. But ito po ang nakakagaling sa tao. Ito po yung nakakagaling. Kaya wag po natin ipagkait ang mabuting balita. Si Jesus Christ. Repent and believe the Lord Jesus Christ. At mga minamahal, tayo po mga mananampalataya ng Diyos, tayo po ang pag-asa ng mga napapahamak. Sabi nga ng talata, tayong ilaw ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, tayo po ang pag-asa ng mga napapahamak. Huwag po nating ipagkait, huwag po nating ipagdamot yung pag-asa ng atin pong natanggap sa Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Why? Pagdating ng verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga. Talagang, ano ba yan? Talaga silang, pagka nakakarinig sila ng magaling na aral, nangangati ang kanilang tainga. Katinang tainga. Sabi? Pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Yan ang gusto ng tao. Di na ang gusto namin. Pwede ang alak, pwede ang sigarilyo, pwede ang babae, pwede ang manlalaki, pwede lahat. Tandaan po ninyo, maluwang makipot ang daan, maluwang ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. Ngunit makipot ang daan at makitid ang landas patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong. Kaya mga minamahal, kung tayo pinakasumpong ng biyaya ng kaligtasan, natiyak natin ang kaligtasan, pahayag po natin sa mga taong napapahamak. At sa mga mahal po namin mga nanonood, kung kayo po ay hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan, alam niyo po, ang turo ng Biblia na nagliligtas sa atin ay hindi po relihiyon. Hindi po mabuting gawa. Hindi po pagsunod sa 10 utos. Hindi po
pag-anib sa relihiyon, etc. etc. Kundi ang tinuturong daan lamang po ng Diyos para po tayo maligtas is manampalataya, magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus bilang tanging mong tagapagligtas. Yun po ang sabi. Ano? Kaya mga minamahal, lalo na po sa ating mga mananampalataya ng Diyos, kung daladala po natin yung aral at turo na totoo na nasa Biblia, na kung at tayo po'y ligtas, ipahayag po natin ang mabuting balita. Yan po yung sabi ng talata. Okay po, they parting from the truth. Sila po'y nahiwalay. Humihiwalay talaga. Yan po yung sabi. Pandalwa, they turn into false preacher. No? Humiwalay sa katotohanan, siyempre, ang kasunod po na yun, they turn into false preacher. Yan po. Ang sabi po ng talata, verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantay nga ay magsisipagbunton sila ng mga gurong magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. At alam niyo po, nagkalat po ngayon ang false preacher. Ano? So para ikay maligtas, gumawa ka ng mabuti. False preacher po yan. Para ikay maligtas, kumalit ka sa relihiyon. Para ikay maligtas, sundin mo ang 10 utos. Para ikay maligtas, ay magpakabait. Yan po'y sala. Dahil sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po ng tao ay makasalanan. So ang tamang gawin natin is magsisi at manampalataya sa Panginoon Hesus bilang tanging nating tagapagligtas. Yun po yun. At maraming tao ay ayaw po ng ganyan. Yung ikukonvict, magsisi ka na iyong kasalanan, manampalataya ka sa Panginoon Hesus, ayaw ng tao noon. Ako naman hindi makasalanan. Kaya nga pag kami po ay nag-OJT, nagsusulwining, ano? Binakakausap kami, brother, hindi naman ako makasalanan. Yun nasa kulungan, ang makasalanan. Yun ang makasalanan. Yan. Maraming tao ay talagang ayaw na pag-aralan ng kasalanan. At ang kasalanan ang nagpapahirap sa tao. Kaya mga minamahal, kung tayo po iligtas, tayo po ang pag-asa ng mga taong napapahamak. Kaya nga, paglagong buhay spiritual sa pamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. Ang kinakausap po talaga dito is tayo po mga mananampalataya ng Diyos. Kaya, so ngayon, ang ating pong pinag-aralan is mahalaga, yung kahalagahan, bakit mangangaral? Dahil una, they parting from the truth, ang mga tao, lalo na ngayon. Pandalwa, they turn into false preacher. Ano? Mas gusto nila yung sila ay hinihimas, yung sila ay hindi nasasaktan sa preaching, yung sila ay hinehele-hele. Ayos lang yung brother. Alam ng Diyos. God knows your heart. Oo, alam ng Diyos na ikaw ay masama. Kaya dapat ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nito. Preach the word. Kaya nga sabi po ng talata, Isaiah chapter 30, verse 9 and 10, ating pong balikan. Ang sabi po ng talata, Isaiah chapter 30, verse 9 and 10. Sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon. Talagang ito po ang interpretasyon ng Biblia sa mga tao. Nung ang tao bumagsak sa kasalanan, sabi po ng Genesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasama ng tao sa lupa at ang bumhaka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang ng parati. So ito yun. Pagdating ng Job chapter 21 verse 14, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin inanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. So pagdating din po, sabi din po sa Isaiah, sapagkat mapanghimagsik na bayan. Sabi, that this is the rebellious people, lying children that will not hear the law of the Lord. Which say to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things. Speak unto us smooth things, prophecy, deceit. Tingnan niyo po, smooth things.
Magsalita kayo sa amin ng mga malulubay na bagay. Ang tunay yung kaibigan, alam niyo po ang tunay na kaibigan, yung kaya kang sawayin sa iyong maling ginagawa. Yun po yung tunay na kaibigan. Pero yung ikay addict na, and yet hindi ka pa sinasaway, hindi yung tunay na kaibigan. Dahil napapahama ka na, hindi ka pa sinasaway. Alam niyo po ang tunay na mga ngaral, yung sinasabi, pinapangaralan tayo yung makasalanan, at tayo magsisi ng ating kasalanan, at manampalataya tayo sa Panginoon Jesus bilang tanging tagapagligtas. Pero itong gusto ng tao, na sinasabi sa mga taga-kita, huwag kayong pumita. At sa mga propeta, huwag kayong mga hula sa amin ng mga matutuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malulubay na bagay. Manghula kayo ng mga mangdarayang bagay. Yan po yung sabi. Kaya mga minamahal, lalo na po sa mga mananampalataya, bakit mahalaga yung pangangaral ng salita ng Diyos, palagi ang pagpapatotoo? Dahil maraming tao, they parting from the truth. Sila po ay humihiwalay sa katotohanan. Pandalawa, sila po ay pumupunta dahil matapang ang pangangaral, they turn into false preacher. Yun po, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 16. Verse 6 and to 8. Na pagsinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita. Ano yan? Sabi dyan. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan, ibig sabihin, nangangaral na hindi naman talaga nila alam yung kanilang pinapangaral at hindi nila mismo alam na sila'y hindi paligtas. Kaya sabi ng verse 8, dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti verse 8, kung ginagamit ng tao sa matuwid. So verse 6, sabi doon, na pagkasinsay ng iba. Ano yan? From which some having swerved have turned aside unto vain jangling. Nagsihiwalay sa mga, pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito, ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita. Ibig sabihin, false. Ibig sabihin, mga walang kabuluhang pananalita, salang pananalita. Kaya mga minamahal, ang halaga ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Lalo na po sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagpapatotoo sa mga tao. Napakahalaga po na yan. Huwag po natin ipagkait ang salita po ng Diyos sa mga taong napapahamak. They parting from the truth, they turn into false preachers. Pantatlo, ang sabi pa ng talata, verse 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at maibabalin sa katha. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Number 3, nandiyan na din, they turn into fables. Pag sinabi pong fables, ibig sabihin po na yan is, fables means the story or statement in not true. Mga kwento at mga statement, paliwanag na hindi mga totoo. Kaya nabasa na po natin yung kanina. Nabasa na po natin kanina yung Isaiah chapter 30 verse 10. Manghula kayo sa amin ng mga sinungaling na bagay. Yan po yung gusto ng tao. Kaya nga ang sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 6 ulit. Ang sabi, 1 Timothy 1:6, na pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita. Yan po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nating ipangaral ng salita po ng Diyos. Mahalaga po. Huwag po nating itigil sa atin yung
katotohanan at yung pag-asa ng tao na kinakailangan nilang mapakinggan. No? Yan po. They parting from the truth, they turn into fables, they turn into false preachers, they turn into fables, at ang sabi po dito, sabi po dyan, sabi pa dito sa verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang-tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Number 4, they turn into pervert way. Pervert, masamang daan. Sabi po ng chapter 3, verse 1 to 5, tingnan niyo po, ng 2 Timothy. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging may bigin sa kanyang sarili, may bigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungaya, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang habag, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi may bigin sa mabuti, mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa maibigin sa Diyos. Namayan nyo ng kabanalan, dapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So, they turn in pervert way. Kaya nga sabi nila sa verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang-tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang masasamang pita. Kaya mga minamahal, yan po yung sinasabi ng talata. Bakit mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos? Dahil ang tao ay pasama, hindi po ang tao pabuti. Tandaan po ninyo, lalo na po sa mga mananampalataya, bakit kailangan nating may pahayag ng salita ng Diyos? Ang tao po ay pasama, hindi ho ang tao pabuti. So kung kanila pong mapaparinggan ang salita ng Diyos, maaaring sila po'y kilusin ng Diyos. Dahil sabi ng Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So wag po natin kahiya. Be instant in season and out of season. Preach the word. Kaya mga minamahal, yan po yung sinasabi ng talata. No? Kaya mga minamahal, yun po yung panawagan ng Diyos. Lalo na po sa mga mananampalataya, tayo po ay mangaral ng salita po ng Diyos. Ano po? So, yan po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, salamat po sa mga katotohanan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, lalo na po ang hindi pa po ligtas, ay kayo po pumilos sa kanilang mga buhay upang sila po'y maligtas. Pagpalain niyo po nawa ang bawat mananampalataya, nawa ang katotohanan ito ay natatak sa aming pong mga kaisipan po ng Diyos. Salamat po at ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga ngayong gabi. Salamat po sa inyong kabutihan. Ang lahat po ito aming po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So salamat po at God bless po sa inyo lahat. Bukas po ulit, meron po ulit tayong online Bible study. God bless po sa inyo lahat.